Handang pag-aralan ng Korte Suprema ang mga panukala ng Sandigan Bayan para mapabilis ang paglilitis ng mga kaso kaugnay ng mga flood control project. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, sinabi nitong plano nilang pabilisin sa loob lang ng 6 hanggang 8 buwan ang paglilitis sa kaso kaugnay sa flood control. Idadaan daw nila sa Korte Suprema ang kanilang rules kaugnay dito. Sagot ngayon ng kataas-taasang hukuman, ire-review nila anumang panukala ng Sandigan Bayan para matiyak na maayos ang pagpapatupad nito. Any rules that may be proposed by any court, whether it's collegiate courts, Sandigan, CTA, and CA, will have to be reviewed by the court and bank. So any suggestions or recommendations coming from the Sandigan Bayan as to expedite the cases involving flood control projects, for sure we will review immediately these rules and see to it that are implemented properly. Sinabi yan ni Hesmundo sa 2nd anibersaryo ng Strategic Plan for Judicial Innovations na dinaluhan ng karamihan sa mga maestrado. Dito nabanggit din ang kontrobersya kaugnay sa katiwalian sa gobyerno. Addressing corruption is a clear, visible, and urgent priority for all justices, judges, lawyers, court personnel, and all our stakeholders. Corruption should no longer be hidden. Samantala, natuklasan din ng Supreme Court na di lang flood control projects ang proyekto sa gobyerno ng mga kontratistang naka-corner ng malalaking government projects. Ang ilan sa kanila, nagtayo rin ng mga Hall of Justice o yung mga gusali kung saan nililitis ang mga kaso. Iniutos ni Hesmundo na siyasatin ang mga ito. There were projects that were included in the budget for some of our halls of justice, which were outside the judiciary's budget. And therefore, for some of them, these were built by DPWH. And as of yesterday, the justice in charge, Justice Samuel Garland, reported briefly to the Chief Justice, and I witnessed the report, that he is looking at several projects that were funded by some contractors that were listed. Natapos naman daw ang karamihan sa mga proyekto at hindi pondo ng Supreme Court ang ginamit dito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.